Bakit po mahalagang tumahimik minsan? There are 3 reasons. 3 dahilan bakit kailangan minsan mabuti din tumahimik. Sometimes it is important to be silent. Amen? The first reason is, when you are silent, you are safe from problems. Meron pong isang kwento tungkol sa isang rebelde, nahuli po doon sa Russia. Ang parusa sa kanya, bitay. He was to be hung, bigti. Pagdala po doon sa saan siya papatayin, tinali na yung lubid sa kanyang leeg, tinapon na siya. Pero nangyari, habang siya daw po ay nakabitin, bigla-bigla naputol yung lubid, nahulog siya, buhay pa. At sabi ng mga tao, it is a sign from God that this person should not be killed. Ito ay sinyalis, ito ay tanda galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa talaga oras para siya ay mamatay. At pinardon siya ng pong hari. Kaya lang, ito pong rebelde, nung siya ay inaalis na, nung siya ay dinadala na sa selda, papakulong na lang, napakayabang daw po. Nagsalita, sabi niya, ganito ba sa Russia, pati yung lubid, walang kwenta, sabi niya. Nakarating sa hari, nagalit ng hari. Anong sabi ng hari? Ganon, bukas, ulitin nyo, bigtin nyo ulit, sabi. Patay. Anong naging problema? Yung bunganga niya, yung bibig niya, yung pagsasalita niya. Kung tumahimik lang siya, de sana ligtas siya, de sana buhay pa siya. How many times in our life, because of our speech, because of our talking, we get into trouble? We experience it a lot. At pinapaalala ito ng libro ng Proverbs. Sabi po niya, whoever keeps his mouth silent, whoever keeps his tongue, keeps himself out of trouble. Ano yung alam nating kasabihan? Less talk, less mistake. Pero hindi pa natin natutunan yan. Amen? Marami sa atin, maiingay, talkative. Pero tingnan niyo po, anong pinagmumulan ng away? Yung salita. Kasi yung salita na ipapasa-pasa. At pag napasa yan, nag-iiba ng kahulugan, nag-iiba ng pagkakaintindi. Kaya nga, mahalaga minsan, tumahimik ka na lang para ligtas ka, para walang problema. Amen? The second is, when you are silent, you are powerful. When you are silent, you are wise. When you are silent, you are strong. Pansinin niyo po, kamukha ikaw ay nakasakay sa bus, sa jeep. Merong maingay, nagwawala, nakikiaway. Anong reaksyon ng mga tao? Ay, bakit ganyan naman siya? Parang walang pinag-aralan. See? Pag maingay ka, anong ibig sabihin? Wala kang kontrol sa sarili mo. Ang mga tahimik, disiplinado. May kontrol sa kanilang sarili. Mahihina yung mga maiingay. At tandaan niyo po ito, pag nag-iingay ka, meron kang nasasabi na hindi mo naman dapat sabihin. Pag nalaman ng ibang tao yan, gagamitin pa nila laban sa iyo. Amen? Kaya nga, sabi nila, pag meron kang plano, pag meron kang pangarap, wag mo sasabihin kahit kanino. Amen? Kasi pag nalaman ng ibang tao, anong nararamdaman nila? Naiinggit. At pag merong inggit, may galit. At pag may galit, may paninira. Ano po ang sabi din ng Book of Proverbs? Napakaganda. Even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Mas maganda yung tahimik ka na lang kasi gagalangin ka ng mga tao. Pero kung ang ingay-ingay mo, napakahirap galangin ng taong yon. Amen? Kung gusto mong maging mas malakas, kung gusto mong maging mas matalino, marunong, learn to keep your mouth shut. Learn to be silent. Dahil alam naman natin ang kasabihan, deep water is silent. Clear water runs deep. Yung malinis na tubig, malalim yan. Pero yung mababaw na tubig, maingay yan. Di po ba?
Pag maingay ang isang tao, mababaw lang. Pero pag tahimik yan, anong ibig sabihin? Malalim mag-isip, maraming karunungan. Iyan yung malakas, may control sa kanyang sarili. But third and lastly, it is important to be silent sometimes. Why? Because you become closer to God. Tandaan niyo po yan. Hindi ka mapapalapit sa Diyos kung maingay ka. Ano ang sinasabi sa Biblia? Mababasa niyo po ito. In the book of Exodus, it is written, "The Lord will fight for you. You only have to be silent." Paglalaban ka ng Diyos, tumahimik ka lang. At sabi pa sa Salmo, "Be still and know that I am your God." Hindi mo malalaman ng Diyos, nandyan pala sa tabi mo, kung maingay ka. Ano ang kasabihan? God speaks to us in silence. Nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng katahimikan. Pero ang problema na napakarami sa atin, pag merong problema, ang iingay. Makikita mo yan, unang-una, pinopost sa social media. Amen? Pag merong problema, kinakalat, sinasabi sa mga kapitbahay. Yan ang mangyayari nun. Ikaw na lang pinagchichismisan. Amen? Hindi ka naman tutulungan ng mga yan. Pagpipiestahan ka pa nila. Amen? Yun yung katotohanan. Pag meron kang problema, tumahimik ka. Dahil tandaan mo, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, ang Diyos lang ang tutulong sa iyo. Ano man problema yan? Problema mo sa asawa mo, problema mo sa mga anak mo, problema mo sa sakit mo. Always open your heart to the Lord and remember that line. The Lord will fight for you if only you are still, if only you are silent. Naaalala natin si San Jose. Ang nakakapagtaka kay San Jose, ito po. Kahit paano mo pagbalik-balik rin ang Biblia, hindi mo makikita nagsalita siya. Saint Joseph never uttered one word. And yet, why do we remember? Why do we give recognition to Saint Joseph? It is because even though he was silent, his faith was so deep in God. Yun yung nakakamangha at nakakabilib kay San Jose. Tahimik, pero napakalalim ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At ito pa, pansinin niyo po itong detalyeng ito. Hindi siya nagsalita, pero palaging nakikipagsalita, nakikipag-usap sa mga anghel. Tanungin ko po kayo, ano mas gusto niyo? Yung nakikipag-usap sa mga tao na minsan naninira sa inyo? O yung may nakakausap kang guardian angel na tumutulong sa inyo? Alam natin yung sagot dyan. Hindi po ba? Kaya nga, let us follow the example of Saint Joseph. Na pag meron kang problema, pag meron kang mabigat na pinagdadaanan, tumahimik ka lang at makipagsalita ka, makiusap ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga anghel mo. Hindi ka niya pababayaan. Do not underestimate the power of silence. Amen? Minsan, yung mga totoong mayayaman, yung mga totoong makapangyarihan, hindi mo man mapapansin ang mga yan. Amen? Hindi halata. Pero tingnan mo, yung mga nagsusuot ng mga mamahalin na damit, yung mga nagsusuot ng alahas, na mga magagandang hikaw, nagme-makeup, nakala mo mukha ng clown, no? Hindi talaga totoong mayaman ng mga yan. Hindi talaga totoong makapangyarihan. Amen? Kasi pakitang tao lang. Ang totoong kayamanan, ang totoong kapangyarihan, madalas nakatago, madalas tahimik. Do not underestimate the power of silence. May kapangyarihan sa pagiging tahimik.